what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito na nga, no, ating pag-usapan ang mga updates po sa mga nangyari po kanina mga babayan. No, ito pong dalawang senador, no, kasama na po ang isang kongresista, mga babayan, ay sinampahan na po ng kaso. At kasama po dyan, mga babayan, ito nga si Senator Jinggoy Estrada at maging etong si Villanueva, mga babayan, no, sinampahan na po sila ng kaso at maging etong si Saldico, no, inirekomenda po na kasuhan, no, ng NBI, mga kababayan. Nako po, eto na talaga yan mga kababayan, no, napakalaki na po ng mga nangyayari ngayon. Okay, sabi nga ni Senator Jinggoy, easy target daw po siya kasi kumbaga may history na po siya, no? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito na nga, no? Umalis kanina, ito pong si Henry Alcantara at saka si DOJ Secretary Remulla, mga babayan. At pagbalik po nila sa Senado, eto na po, no, yung nangyari at nire-recommenda po na kasuhan, no, ito pong mga tao na to, kasama nga po ito nga si Senator Jinggoy, no, si Senator Villanueva at saka si Congressman Saldico, mga kababayan, at maging ito po nga si Henry Alcantara, no, ay kakasuhan din daw po ng NBI. Okay, so alamin natin tong balita na to, mga kababayan. Isinangkot sa pagtanggap ng kickback ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, Congressman Zaldico at tatlong iba pa. Kabilang din sila Estrada, Villanueva at Co. Sa anim na inirekomenda ng NBI na makasuhan at na-freeze na ang bank account ayon kay Justice Secretary Boyeng Remulla. Kabilang sa revelasyon ngayon sa Senado ang pagde-deliver umano ng 20 maleta kay Co na may tigli 50 milyong piso bawat isa. No? Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Mel Emil Vicky, kumanta na nga sa Senate Blue Ribbon Committee si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Ito yung opisyal na nakikipag-usap mismo dun sa mga politiko raw na tumatanggap ng kickback dito sa flood control projects. Matapos ang paulit-ulit at matigas niyang pagtangging may nalalaman siya sa mga kickback sa flood control projects ng mga nakaraang pagdinig, mangiyak-ngiyak si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa umpisa ng kanyang paglalahad sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. 7 tao ang kanyang isinangkot sa pagtanggap ng mga kickback. Yan ay sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy, at COA Commissioner Mario Lipana. Grabe mga babayan, no, si Saldico. Talaga, ang nakikita natin dito, base sa kanyang salaysay, mga babayan, ang talagang tumatanggap no pinakamalaking parte, mga babayan. Ano? Siya yung tumatanggap ng malalaking halaga. 'Di ba? Imagine niyo 'yun. No? Bilyon, mga kababayan. Sa kanyang signed affidavit, tumulong magpasok sa kanya sa District Engineering Office si Bernardo noong 2019, panahon ni DPWH Secretary Mark Villar. 2022 umano nagsimulang magbaba ng pondo sa opisina nila si Bernardo, 350 million pesos na ipinasok sa Budget BICAM report. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag
ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala ang pondo ng BICAM ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Noong 2023 naman, 710 million pesos ang kabuuang halagang naibaba umano ni Bernardo sa Bulacan 1st District Engineering Office. Noong 2024, umabot sa 3.3 billion pesos. At ngayong 2025, umabot yan sa 2.55 billion pesos. Grabe. Taong 2022 raw nang humiling si Senador Villanueva ng proyektong multipurpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion. Pero 600 million lang daw rito ang napondohan. Ito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023 nagkakahalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ayon kay Alcantara, dinala niya ang 150 million sa rest house sa Bukawi, Bulacan at iniwan sa tauhan ni Villanueva na nagngangalang Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sabi ni Villanueva, mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang mga pinupukol sa kanyang paratang. Si dating Senador Revilla, nakinabang naman umano sa pondo noong 2024 ayon kay Alcantara. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Sa isang pahayag, itinanggi ni Revilla ang alegasyon, wala raw siyang kinalaman dito. So lumalabas dito itong si Bernardo ang parang nagiging ano tawag natin dito, parang middleman mga kababayan. Kasi siya yung may mga kausap di ba? So dapat patawag din itong si Yusek Bernardo na to, para maigisa rin dito po sa Blue Ribbon. 2024. Para siyang missing link siya dito mga kababayan. At lumabas na nga po yung kanyang pangalan, missing link siya ngayon. 'Di ba? Kasi siya yung nakikipag-usap Din umano na ikamada ang 7 proyekto para kay Senador Estrada. Tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Dati na rin itinanggi ni Estrada ang aligasyong nakinabang siya sa mga flood control projects. Kwento naman ni Alcantara ang kaugnayan ni Congressman Ko sa anomalya. Noong una raw, 20% lang ang porsyento ni Ko, pero tumaas ito sa 25% noong 2023. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion 24 million pesos. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang bulto-bultong pera sa larawang ito, kung saan makikita rin si Alcantara, para raw lahat kay Ko. Abot daw yan sa mahigit 1 bilyong piso. Hindi rin daw isang bagsakan ang bayad kay Ko at karaniwang hinahatid nila ang pera sa isang hotel sa BGC o sa bahay nito. Si Alcantara, personal daw na naghatid ng pera kay Ko. May 1 o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Pasig City. Minsan po, inuutos ko lang po. Minsan po, ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po,
iiwanan ko na po. Maging sina dating District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza, dati na raw nag-deliver ng pera para kay Ko sa hotel sa BGC at sa bahay nito. Tingin ko po, billion po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van? Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Sa pinakataas po, actually yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob ng penthouse. Bukod po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Dagdag ni Alcantara, nagbigay rin umano siya ng listahan ng flood control projects sa Third Star Builders Contractors at kay COA Commissioner Lipana. Nagbaba rin daw ng pondo sa Bulacan DEO si dating Congresswoman Kahayon Uy. Tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DEO. At sinagot ko naman na opo, pwede po. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Mula sa Senado, isinama ni Justice Secretary Crispin Remulla sa DOJ si Alcantara para i-evaluate ang kanyang affidavit. At pagbalik, sabi ni Remulla, inirekomenda ng NBI ang paghahain ng kasong indirect bribery at malversation of funds laban kina Alcantara, Villanueva, Estrada, Co, Bernardo at Kahayon. The NBI would be investigating it. And on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of Penalty. Sabi ni Remulla, pinag-aaralan pa raw ang kaso ni Lipana at Revilla. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang kanilang mga panig. Okay, so yung mga babayan, no, samantala, ito naman po nga sila Estrada, no, pinatawag po, no, sa ICI mga babayan, si Estrada at si Villanueva po ata ito mga babayan. Okay, so panoorin din natin to. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva at dating Senadora Grace Poe. Kabilang sa gustong maunawaan ng komisyon ay kung paanong nakakapagsingit ng budget para sa mga project na sinasabing ugat umano ng anomalya sa mga flood control project. Yan ang tinutukan live ni Joseph Morong. Joseph? Mel, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva na isinasangkot sa mga maanumalyang flood control projects ang ipinatawag ngayong araw ng ICI o Independent Commission for Infrastructure at sa pambihirang pagkakataon naman ay nagsalita ang chairman nitong ICI na si dating Associate Justice Andres Reyes Jr. at ang sabi niya, no one is above the law o walang mas makapangyarihan sa batas. Bago pa humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, ito na ang pahayag sa akin ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng aligasyon ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sabi kasi ni Alcantara kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo niya ibinigay ang 25% na kickback para sa proyekto na ibinigay naman umano ni Bernardo kay Estrada. Definitely it's hearsay. Walang... Diba? Mismo si D. Alcantara nagsasabi na it does not have any direct link with it. Kaya pinag-iisipan umano nilang sampahan ng reklamo ang mga nagdadawit sa kanya. I'm conferring with my lawyers. Okay. Dumating din si Senator Joel Villanueva na ayon kay Alcantara ay binigyan nila ni Bernardo ng 150 million pesos na 25% ng 600 million pesos mula sa 2023 unprogrammed funds. Hindi nagpa-unlock ng panayam si Villanueva. Nito mga nakarang araw, gustong maintindihan ng ICI kung paano nangyayari yung mga insertions sa budget na tinawag ni Senador Panfilo Lacson na original sin. Dahil kung wala raw ito, walang makukurap sa budget. Other than the mayors, maybe the media can also help us
towards discovering the truth. So we will just say 2 points. Honesty is the best policy. Right? Honesty is the best policy. And secondly, no one is above the law. And this is for country, God, and our poor people. Humarap din sa ICI si dating Senador at Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe na kasamang bumuo ng 2025 National Budget. Gusto nilang matukoy, halimbawa, kung meron daw mga ghost projects or mga substandard, kung sino yung proponent na legislator. Meron iba na talagang tapat na gustong tulungan. Pero halimbawa nagkakaroon ng collusion between the contractor and then the DPWH and the legislator, tapos naging substandard or yung mga walang hiyang naging ghost project, yun talaga yung dapat tutukan. Itinanggi ni Poe na kasali siya sa small committee na umano'y nagsingit ng bilyong-bilyong pisong budget sa Bicameral Conference Committee. Wala akong sinalihan na small committee or closed-door meetings with my counterpart in the House. Humarap din si Navotas Representative Toby Chanco na nagsiwalat sa Senado ng insertion sa budget. Kapag pinagdugtong-dugtong mo talaga, sino ba ang Committee on Appropriations? Saldi ko. Sino ba yung funder at proponent? Ayon kay D. Alcantara, saldi ko. Hanggang kay Kong Saldi. Tingnan natin, yun na nga, napakahalaga na ngayon na si Kong Saldi ay umuwi at harapin itong mga aligasyon na to at siya na magsabi, siya lang ba to? O sino pa ba ang kasama niya dito? Wala pa rin sa bansa si Ko pero dati na niyang itinanggi ang mga aligasyon laban sa kanya. Mel, pumirma rin ang ICI ng kasunduang makipagtulungan sa PNP, Mayors for Good Governance at organisasyon ng mga civil engineers sa Pilipinas. Ang PNP ay tutulong sa investigasyon at inspeksyon ng mga manumalyang flood control projects. Mel? Maraming salamat sa iyo. Okay, saya mga kababayan. No, makikita natin no, na lahat na hatahan ng ahensya, mga kababayan, no, mai-involve na dito sa usapin na to, which is para sa akin, mas okay yan mga kababayan. At the same time, pati yung mga, mga engineers, mga civil engineers, di ba mga kababayan, actually mas maganda nga yung mga civil kasi sila yung mga, talaga sa mga ganyan sa mga flood controls, yung mga designs ng mga structure niyan, 'di ba? Yung tibay niyan, mga engineers ang talaga nakakaalam niyan, mga kababayan. Okay, so ano masasabi po ninyo dito sa balita na to? All roads, mga kababayan, parang diretso lahat kay Saldico. No, kung makikita natin dito dahil naglilid lahat 'Di ba? Yung mga insertion sa mga budgets, mga kababayan, do sa distribution, yung tumatanggap ng pera. No? Lahat bumabagsak kay Saldico, no? Ano masasabi po ninyo dito, no? I-comment sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace and out.